We trust that the Senate will convene as an impeachment court dahil yun naman po ang nakasaad sa kanilang rules. Inaasahang kumpleto ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel para humarap sa Senado sa June 11 presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro ang nakatakdang magbasa ng 7 Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Maria Isabel Zamora, patuloy din ang kanilang paghahanda para sa inaasahang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, inaasahan at inaabangan na rin nila ang pagko-convene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. They have to convene as an impeachment court kasi sila po ang sole trier ng ebidensya sa isang impeachment case. So, all of the noise around this, hindi namin po pinapansin as prosecutors dahil umaasa kami na sila din po as senators will do their duty under the Constitution. Samantala, gaya ng ibang eksperto sa usaping legal, naninindigan si Congresswoman Zamora na labag sa batas kung i-dismiss ang impeachment case nang walang isinasagawang paglilitis ang Senado. Wala rin silang balak na bawiin ang Articles of Impeachment o ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Returning it to sender or dismissing the impeachment complaint right away are unconstitutional acts. Maging ang isang kabilang sa liderato ng Kamara, itinanggi ang posibilidad na bawiin ng House of Representatives ang impeachment case. Hindi rin umano nila ito na pag-uusapan sa House leadership. Wala po because that's not possible kung i-withdraw yan natapos na po yun ng House of Representatives. We have voted on the impeachment articles of impeachment. Ano naman yung magiging message yun sa ating taong bayan? No? Na urong-sulong. Hindi pinag-uusapan ng House Prosecution Panel ang susunod nilang magiging hakbang sakaling lalo pang maantala ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.